may pag-ibig number ka na pero hindi mo na matandaan or wala ka ng kopya kung ano yung pag-ibig number mo? So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano malalaman yung pag-ibig number ninyo. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So kung hindi nyo na talaga natandaan yung pag-ibig number ninyo at wala na din kayong kopya kung ano yung pag-ibig number ninyo, huwag mag-alala kasi i-retrieve natin yan. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome. At pagkatapos i-type lang natin ang virtual pag-ibig. At dito hanapin lang natin ang virtual pag-ibig account. Itong under ng www.pag-ibigfundservices.com. And then may makikita po tayong ganito. So dito sa data privacy, basahin nyo na lang po lahat yan. At pagkatapos i-click natin tong box katabi ng I have read about the data privacy statement para ma-checkan. At pagkatapos kung ganito na may check na, i-click na po natin dito sa baba yung proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa homepage ng virtual pag-ibig account. So dito hindi na natin kailangang mag-register or mag-create ng account or mag-login. So dito na tayo diretso sa baba. Dahil para ma-retrieve natin yung account, i-click lang natin tong hi, click here to chat with us. So ito yung i-click natin. At pagkatapos mapupunta na po tayo dito sa homepage ng Lingkod Pag-ibig. So dito may kailangan tayong mga fill-upan. So unang kailangang fill-upan ay yung MID or yung MID number. At dahil meron tayong MID number or yung pag-ibig number pero yun nga lang nakalimutan natin. So dito sa MID number hindi natin kailangang fill-upan yan. So proceed na tayo dito sa baba. Yung paglalagay ng first name, middle name at last name ninyo. So make sure yung pagkakalagay ng first name, middle name at last name hindi po magkakabaliktad at tama po lahat yung nilagay ninyo para hindi po kayo magkakaproblema sa pag-retrieve ng inyong pag-ibig number. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng email address. So make sure yung email address na ilalagay ninyo active at nabubuksan ninyo. At next dito naman tayo sa paglalagay ng contact number. So make sure yung contact number ninyo active at nakaka-receive ng text. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng address. So dito may nakalagay na where is your location. So i-click lang natin itong choose from the list. So dito pumili lang kayo kung nasa Luzon ba, Visayas, Mindanao, NCR or nasa ibang bansa po kayo. And then may makikita po kayong ganito sa gilid, choose from the province. Kung saang province kayo, so kayo nang bahalang pumili dito kung saang province kayo nabibilong. At next dito naman tayo sa baba sa how did you find our chat service. So dito i-click nyo na lang itong choose from the list. At pagkatapos dito kayo nang bahala kung through website ba or through virtual pag-ibig. So kayo nang bahalang pumili dyan. Pero sa akin ang pinili ko is through virtual pag-ibig. At next dito naman tayo sa baba sa what is your concern. So dito i-click lang natin itong choose from the list. So dito marami po kayong pwedeng pagpilian. So depende na kung ano yung concern ninyo. So dito pwede kayong pumili kung short-term loan, member savings, member ID number, housing loan, consolidation of record, loyalty card, claims, cash card, others, virtual pag-ibig, payments posting. Pero sa atin, kailangan nating malaman kung ano yung pag-ibig number natin. So dito kailangan nating i-click itong member ID number. So ito po yung MID number or pag-ibig number. So ito yung i-click natin para malaman yung pag-ibig number natin. At pagkatapos, kailangan nyo nang i-double check lahat yung mga fill-upan ninyo. So kung sa tingin niyo tama naman lahat at wala naman problema, i-click nyo na po itong submit dito sa baba. And then may makikita tayong mga tanong dito. So hanapin natin yung tanong kung paano malaman yung pag-ibig number natin. So dito, what is the membership registration to the Pag-ibig Fund? Where can I get my pag-ibig number? So ibig sabihin nito, kukuha pa lang kayo ng bagong number. So dahil meron na kayong pag-ibig number, hindi pa ito para sa inyo na tanong. So kapag ganito, scroll down nyo na lang po ng i-scroll down hanggang dito sa pinakababa. So dito sa baba guys, may makikita kayong tanong. Does this answer your question? So dito may yes at no, I need more information please. So dahil hindi nasagot yung tanong natin, i-click lang natin itong no, I need more information please.
At may makikita na naman tayong ganito na how can I trace or check my pag-ibig number? Tapos dito sa baba, how long does it take to get my pag-ibig number? So dahil wala dito yung sagot sa tanong natin, so dito tayo sa baba sa does this answer your question? At dahil wala pa rin yung eksaktong tanong na gusto natin, so dito tayo sa baba. I-click natin itong no, I need more information please. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-ibig mid verification. So dito kung nakikita ninyo may nakalagay na first name, middle name at last name ninyo. Kasi nakapag-fill up na tayo kanina. So dito na tayo sa baba kung may name extension kayo kagaya ng mga junior, senior, the third, the fourth, ganyan, ilagay nyo na lang po dito. Pero kung wala, wag nyo na pong lagyan yan. At pagkatapos dito sa baba, makikita nyo na po yung email address niyo. Kasi kung natatandaan niyo, naglagay na kayo ng email address kanina. At next dito naman tayo sa paglalagay ng birth date. So kayo nang bahalang maglagay kung ano yung petsa ng kapanganakan ninyo. So pumili at ilagay nyo na lang kung anong date kayo pinanganak at kung okay na i-click nyo na po itong set. At kung okay na dito naman sa baba, ilagay nyo po yung birthplace ninyo kung saan kayo pinanganak. At next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mother's maiden name. So take note po pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa yung ilalagay ninyo dito. So make sure tama yung pagkakalagay, yung first name, middle name at last name ng mama ninyo nung dalaga pa. At next dito naman tayo sa paglalagay ng registration tracking number. So dito kailangan ninyong ilagay yung tracking number nung nagpa-register kayo. Pero alam ko yung iniisip ninyo, huwag mag-alala kung hindi nyo na alam or kung wala na kayong kopya ng registration number. So pwede pa rin kayong mag-proceed. Ilagay nyo na lang po dito sa registration tracking number yung NA or not applicable. So ganito po yung pagkakalagay, NA or not applicable kasi hindi nyo na matandaan yung registration tracking number ninyo. At next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng previous or current employer. So kung may current employer kayo ngayon, pwede nyo pong ilagay dito. Or kung may employer kayo dati, pwede nyo ilagay din dito. Pero kung wala kayong employer, hindi pa kayo nakapagtrabaho, ilagay nyo po yung NA pa rin or not applicable. Pero kagaya sa akin guys, may previous employer ako pero hindi ko na matandaan yung eksaktong pangalan. Kaya nilagay ko pa rin dito na NA or not applicable. At pagkatapos kung okay naman lahat at wala naman problema, i-click nyo na po itong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. At may makikita po kayong ganito dito sa baba na find my MID number or membership ID number. So i-click lang natin itong find my MID number. At pagkatapos may makikita na kayong ganito. Your pag-ibig membership ID number is, so itong number na nandito guys, ito na po yung pag-ibig number ninyo. So mas maganda screenshot nyo na ito or isulat nyo na sa papel para hindi nyo na talaga makalimutan. So ito na po yung pag-ibig number ninyo, pwede nyo nang ibigay sa employer ninyo para hulugan nila or kayo na mismo ang maghuhulog dito.